Ang kwento ay nagsisimula sa Japan sa taon ng 1954 kay Nick na isang dating Amerikanong sundalo na nakulong sa loob ng 10 taon. Si Nick ay naglilinis ng maruming banyo ng kulungan at ang kanyang ekspresyon ay tumigas sa loob ng matagal na pagkakakulong. Nang biglang 5 lalaki na puno ng mga tattoo ang lumabas mula sa banyo at nakatingin kay Nick nang may hindi mapaliwanag na karahasan. At sa oras na mawala sila pumasok si Nick sa loob at nakita ang isang nakakatakot na eksena kung saan ang isang lalaki ay nakabitin. Sumigaw ito para humingi ng tulong at nagmadali si Nick upang iligtas ang lalaki. Ilang sandali isang grupo ng mga guard ang dumating at kinaladkad si Nick at isa pang preso. Ang kanilang parusa ay marahas at brutal at ang pinuno ng guard na nagsasalita ng Japanese ay inilabas ang liham na nakita sa biktima ngunit ang kawalan ni Nick sa pagkakaintindi ay nag-iwan sa kanya sa kadiliman. Ang tensyon ay lumala habang ang pagkabigo ng guard ay mas lumala at si Nick ay ipindala sa solitary confinement. At sa loob ng madilim na selda na tuklasan ni Nick na kasama nito ang preso na iniligtas niya. Pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Kiyoshi na isang miyembro ng isang makapangyarihang Shiramatsu Yakuza clan. Si Kiyoshi na nagsasalita ng kaunting Ingles ay inihayag ang isang mapangahas na plano para tumakas at pinaliwanag nito na gagawa siya ng peking eksena upang ipadala sa ospital kung saan gagawin ng mga kasama niya ang kanyang pagtakas. At bilang tugon nangako ito kay Nick ng proteksyon mula sa clan kung tutulong ito sa kanya. Nakinig ng mabuti si Nick habang inilantad ni Kiyoshi ang mga detalye at isang matalim na bagay ang kailangan para sa plano at ipinagkatiwala ni Kiyoshi kay Nick na maghanap ito. Dumating ang pagkakataon habang ang mga bilanggo ay nagtratrabaho sa ilalim ng mga mata ng guard. Nakita ni Nick ang matatalim na bato sa gitna ng lugar at maingat na inilagay ito sa kanyang bulsa at kalaunan ay hinasa ito. At balik sa selda naghanda si Kiyoshi sa isang mapanganib na hakbang at hinawakan ito ang patalim at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Nick. Kalmado ang boses ni Kiyoshi habang binigay nito ang huling tagubilin at dapat tiyakin ni Nick na makakaligtas siya at tawagan ang mga guard sa tamang sandali. Ang plano ay naganap na may labis na tensyon habang bumagsak si Kiyoshi at umaagos ang dugo mula sa kanyang ginawang sugat sa tiyan at mabilis na kumilos ang mga guard upang dalhin siya sa ospital. Ang kaguluhan ay pumanig sa kanilang pabor at ang pagtakas ni Kiyoshi ay nakatakda sa plano. Ang partisipasyon ni Nick sa plano ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang gantimpala at ang kanyang sentensya ay pinaikli at pinakawalan nito ng mas maaga. At sa paglabas sa kulungan si Nick ay halos hindi na makilala at ang kanyang buhok ay bagong gupit at ang mukha niya ay bitbit ang karanasan sa loob. Humakbang ito sa labas ng mundo at ang kanyang kapalaran ngayon ay nakaugnay sa isang misteryosong pangako ng Shiramatsu clan. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas ng kulungan habang lumabas si Nick. At sa loob tahimik na tumango ang driver sa pagkilala at nagmaneho patungo sa punong tanggapan ng Shiramatsu clan sa Osaka. At pagdating sa lugar si Nick ay sinalubong ng mga opisyal ng clan na binigay ang kanilang pasasalamat sa mahalaga nitong papel sa pagtakas ni Kiyoshi. Ang isa sa mga pinuno na naglabas ng awtoridad at binigay sa kanya ang kanyang unang trabaho na isang negosasyon na kinasasangkutan ng Amerikanong negosyante. At si Nick na walang pag-aalinlangan ay mabilis na pumayag at sa gabing yun isang miyembro ng clan ang nagbigay kay Nick ng pera upang kumuha ng isang hotel. At sa halip na magpahinga ginalugad ni Nick ang lungsod at nakita nito ang kanyang sarili sa isang pasugalan at isang bar kung saan puno ng mga tao. At doon nakita nito ang isang Japanese na babae at dahil na-intriga nagbigay ito ng tip sa kanya bago nagpalipas ng gabi. At sa sumunod na araw sinamahan ni Kiyoshi si Nick sa loob ng pabrika para sa negosasyon. At sa loob nakilala ni Nick si Pennity na isang Amerikano na nagpapatakbo sa pabrika. Ang kilos ni Pennity ay malayo sa pagtanggap sa kanya at tinuyan nito si Nick pati ang kultura ng Japan at minamaliit ang mga Yakuza. Mariin itong tinanggihan ng Shiramatsu clan at ipinagmamalaki na nakikipagnegosasyon ito sa dalawang malaking clan sa Kobe. Ang pagmamataas ni Pennity ay umabot sa sukdulan habang pinapaalis nito si Nick ng may pagmamataas. Ang tensyon sa silid ay hindi mapipigilan at walang babala kinuha nito ang isang typewriter mula sa lamesa at inihampas ito sa ulo ni Pennity na nag-iwan sa lalaki na tulala at tila wala ng buhay kung saan malinaw itong mensahe. Si Pennity ay mabilis pumayag sa tuntunin ng Shiramatsu at kasunod ng tagumpay ng trabaho si Kiyoshi at ang Shiramatsu ay dinala si Nick sa isang bar. Ang oras nila ay masaya hanggang sa dumating ang karibal na Seso clan sa lugar. Tumaas ang tensyon habang tinuyan ng Seso clan si Nick at ang pagsasalita nito ay puno ng mali siya kung saan naubos ang pasensya ni Nick at binasag nito ang isang bote sa mukha ng lalaki na nagdulot ng kaguluhan. Lumitaw ang mga baril sa magkabilang panig ngunit dahil konti lamang ang Seso nagpasya silang umatras na may kasamang pagbabanta. Ang aksyon ni Nick ay ikinahangan ng Shiramatsu at nakuha ang malalim na tiwala mula kay Kiyoshi. At bilang gantimpala binigyan ni Kiyoshi si Nick ng isang apartment at inimungkahi na opisyal itong sumali sa Yakuza clan.
At sa kaunting pag-aatubili sumang-ayon si Nick na mas nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Hindi nagtagal muling isinama ni Kiyoshi si Nick sa isa pang trabaho at sa pagkakataon na ito haharapin nila ang isang may-ari ng bar na tumanggi sumunod sa kontrol ng clan. At nang lumala ang negosasyon hindi nag-alinlangan si Nick at nilaslas nito ang leeg ng may-ari sa isang nakakamatay na paggalaw. Tinapos ni Kiyoshi ang trabaho sa isang brutal na pananaksak at tiniyak na ang pagiging hari ng clan ay mananatili. At ilang sandali dinala ni Kiyoshi si Nick sa isang club na pagmamay-ari ng Shiramatsu upang mag-relax. At sa gitna ng musika nakita ni Nick ang Japanese na babae na nakita nito sa bar at ang kanyang ganda ay bumigani kay Nick. At habang pinagmamasdan nito ni Nick lumapit si Kiyoshi at kinuha siya at ang kanyang protektado na tono ay nagmumungkahi na ito ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan lalo na sa nagaganap na laban sa pagitan ng clan. At nang maglaon hiniling ni Kiyoshi kay Nick na ihatid ang babae pauwi at pinakilala ito bilang Miyu na kanyang kapatid. At nang makarating sila sa bahay naging mapaglaro si Miyu at tinutokso si Nick habang niyaya niya ito sa loob ng bahay. At matapos ng pag-aalinlangan pumayag ito at nagbahagi sila ng ilan sandali ng koneksyon. At habang nag-uusap napansin ni Nick ang isang tattoo ng Yakuza na masalimuot na nakaukit sa kanyang likod bilang isang tanda ng samahan na magdidikta sa kanilang buhay. At sa sumunod na umaga itinakda ni Kiyoshi si Nick sa isang kritikal na gawain sa pagbili ng armas mula sa isang Amerikanong sundalo. Binigyan din ito na ang kasunduan ay dapat manatiling maingat at malayo sa koneksyon ng Shiramatsu at ibig sabihin na gagawin ito ni Nick ng mag-isa. At sa docks nakita ni Nick ang hindi inaasahang eksena at nakita ang walang buhay na katawan at bago pa maintindihan ang nangyayari ang miyembro ng kalaban na clan ay dumating sa lugar at sinusubukan na nakawin ng pera. At dahil inaasahan ng gulo itinago ni Nick ang $2 milyon sa upuan ng sasakyan at dahil nabigo na mahanap ang pera ang dalawang miyembro ay hinarap si Nick ng agresibo. At isa sa mga ito ay inutusan si Nick na lumuhad at itinutok ang isang baril at tila sumunod si Nick ngunit habang lumalala ang sitwasyon sinimulan nito ang kanyang aksyon. Inagaw nito ang baril at nagpaputok at ang nananatiling miyembro ay umatras at nag-iwan kay Nick na nagtagumpay ngunit lubos na alam ang panganib na paparating. Ang balita sa insidente ay mabilis nakarating sa pinuno ng Shiramatsu na gumawa ng pulong sa lahat ng miyembro kabilang na si Nick at Kiyoshi. Humiling ang pinuno ng paliwanag at naghihinala na may naglabas ng detalye sa magaganap na kasunduan. Ipinagtanggol ni Kiyoshi si Nick at tiniyak sa pinuno na ang $2 milyong ay nasa kanila pa. Gayunpaman sinaway ng pinuno si Nick sa pagpapalaki nito ng salungat sa pamamagitan ng pagharap sa kalaban nilang clan at nagbabala na ang aksyon nito ay maaaring mapuko ang isang malaking digmaan ng gang. At upang maiwasan ito ang pinuno ay nag-utos ng tradisyon na pagpapakita ng paumanhin kung saan ang dalawang daliri ay ipapadala. Ang bigat ng parusa ay matindi at si Kiyoshi na pakiramdam na may pananagutan sa pagdamay kay Nick sa misyon ay humakbang at nag-alok na kunin ang parusa kay Nick. At dahil nagulat sa katapatan ni Kiyoshi sumang-ayon ang pinuno at parehong nagambag si Nick at Kiyoshi sa parusa at pinutol ang kanilang daliri upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. At nang maglaon sa isang pribadong sasakyan ang pinuno ng Shiramatsu ay nakipag-usap ng tapat kay Nick at ang kanilang pag-uusap ay naglantad sa mga matinding paghihinala. Naniniwala ang pinuno na mayroong traidor sa loob ng clan na nagbibigay ng impormasyon sa kanilang kalaban. Ang sasakyan ay huminto sa isang seremonyal na lugar kung saan si Nick ay opisyal na ipinasok sa Shiramatsu clan. Ang seremonya na puno ng tradisyon ay minarkahan si Nick bilang pagtanggap sa isa sa pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. At sa gabi pinagdiwang ng clan ang kanyang pagkilala na may isang masiglang pagtitipon sa bar. At sa gitna ng kasiyahan si Nick ay lumabas upang kausapin si Kiyoshi at sa kanilang pag-uusap inihayag ni Nick ang kanyang relasyon kay Miyu na kapatid ni Kiyoshi. Ang revelasyon ay hindi nagustuhan ni Kiyoshi dahil ang pagiging protektado nito ang umiiral ngunit sa ilalim ng hindi nito pagsang-ayon nakakaramdam din ito ng pagtanggap dahil nakikita nito ang sinseridad sa mga salita ni Nick. At matapos na malaman ang kanilang pagpapalagayan ng loob mabilis na ibinigay ni Kiyoshi ang kanyang basbas at kinilala ang sinseridad ni Nick na may halong pagbabanta at pagtanggap. Binati ni Kiyoshi si Nick at kinilala na ang kanilang pagsasama ngayon ay mas higit pa sa magkapatid. At nang makuha ang pwesto sa Shiramatsu clan at sa pag-aproba ni Kiyoshi nagpasya si Nick gunitain ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagkuha ng tradisyonal na tattoo ng mga Yakuza na katugma ng kay Miyu. Ang masalimuot na disenyo ay sumisimbolo sa katapatan at lakas at habang ginagawa ito si Miyu ay nasa tabi niya at pinapaliwanag ang malalim na kultura sa sining ng katawan. Ang kanyang presensya ay nagpatibay sa determinasyon ni Nick na yakapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan hindi lamang para sa clan ngunit pati na sa pamilya na binubuo niya kay Miyu. At sa mga sumunod na araw lubusang inilubog ni Nick ang kanyang sarili sa pamumuhay bilang Yakuza at nakuha ang respeto ng marami.
Ngunit ang anino ng kanyang nakaraan ay nagbabantay sa kanya at habang nakasakay sa tren kasama si Miyu ang matalas na instincts ni Nick ay nakita ang pamilyar na mukha na isang miyembro ng seso na dating sinubukan siyang patayin sa dock. Habang ang tensyon ay kumislap sa kanyang mata ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili at determinadong protektahan si Miyu sa anumang panganib. Samantala ang Seso clan ay dumating sa tanggapan ng Shiramatsu na may planong magmungkahi ng isang kasunduan sa negosyo. Ang kanilang diskarte ay tila hindi maganda dahil sa halip na magpadala ng elder nagpadala sila ng mas batang kinatawan na nakita ng pinuno ng Shiramatsu bilang insulto. At sa kabila ng hindi nasiyahan ng pinuno si Orochi na isang mataas na opisyal sa Shiramatsu ay pinayuhan siya na tanggapin ng alok na mas lalong ikinagalit ng matanda na humantong sa pagtanggi nito. At sa gabing yun si Orochi at Kiyoshi ay uminom ng magkasama sa isang bar at inilabas nito ang galit dahil sa pagtanggi ng pinuno sa kanyang payo. At si Kiyoshi na nararamdaman ng galit ni Orochi ay nagbabala sa kanya na mag-ingat ngunit mas lalo itong nagalit. At dahil nilamon ng kanyang emosyon umalis si Orochi sa bar at nagtungo kay Miyu. Ang kanilang nakaraang relasyon ay nagdagdag ng balakid sa kanilang pagkikita at desperado si Orochi na ibalik kung ano ang mayroon sila. Si Miyu gayunpaman ay hindi natuwa sa kanya at matatag na iginiit na ang kanilang relasyon ay matagal nang tapos. Ang postura ni Orochi ay mabilis na basag at sa sobrang galit ay sinaktan nito si Miyu at sinubukan na pagsamantalahan at kalaunan nagawa ni Miyu na makatakas. At sa sumunod na araw ang Shiramatsu at Seso clan ay muling nagkita at sa pagkakataon na ito ay sa isang sumo na laban. Ang chairman ng Seso ay personal na lumapit sa pinuno ng Shiramatsu at itinaas ang pusta sa kanilang panukala. Hindi na ito tungkol sa negosyo ngunit isang mapangahas na imbitasyon para sa pinuno ng Shiramatsu na magretiro at pagsamahin ng clan sa ilalim ng kontrol ng Seso. Ang katapangan ng alok ay nagtakda ng yugto para sa hindi maiiwasang paghaharap na siyang magpapasya sa hinaharap nilang lahat. Mariing tinanggihan ng pinuno ng Shiramatsu ang alok ng chairman at itinuring itong insulto sa karangalan ng clan. At habang tumaas ang tensyon humakbang si Nick at pinaalala nito sa chairman ng Seso na ang Shiramatsu ay mga lobo na mabangis at hindi mga aso. At sa kanyang pag-uwi nakatagpo ni Nick ang hindi inaasahang tao sa kanyang nakaraan na si Polly isang Amerikanong sundalo na dati nitong kasamahan. Si Polly ay labis na gulat at masayang makita si Nick at ang kanilang muling pagkikita ay tila kakaiba ngunit mabilis nagbago ang kanilang mood. At sa kanilang pag-uusap inihayag ni Polly na ginawang peke ni Nick ang kanyang pagkamatay upang maiwasan nito ang court-martial at nagbanta na isusumbong siya. At dahil napagtanto ang panganib mabilis binago ni Nick ang kanyang diskarte at niyaya si Polly sa kanyang bahay sa ilalim ng pagkukunwari ng kabaitan. At sa oras na nasa lugar pinanatili ni Nick ang kanyang kabaitan at nag-alok ng maiinom kay Polly. At sa isang hindi inaasahang paggalaw naglagay ito ng maliit na kutsilyo sa leeg ng lalaki at binura ang banta bago pa ito lumala. Itinapon ni Nick ang katawan at nagtungo sa bahay ni Miyu at naghahanap ng makakausap. At nang buksan ni Miyu ang pinto si Nick ay natakot nang makita nito ang sariwang sugat sa kanyang mukha. Ang kanyang galit ay sumabog habang inaalam nito kung sino ang nanakit sa kanya ngunit tumanggi si Miyu na sabihin kung sino ang salarin. At sa halip ibinunyag nito ang isang bagay at sinabing buntis siya at sa kabila ng emosyon sa kanyang sinabi nagulat si Nick na hiniling nitong umalis sila at mabilis itong sumang-ayon. At dahil determinado na protektahan si Miyu at ang kanilang anak binisita ni Nick si Kiyoshi upang ibahagi ang balita. Sinabi nito kay Kiyoshi na handa nitong iwan ang Shiramatsu kung matitiyak nito ang kaligtasan ni Miyu. At sa halip na magalit inanyayahan ni Kiyoshi si Nick sa loob at pinakita nito kay Nick ang dalawang espada na isang tradisyonal na sandata. Pinaliwanag nito ang simbolo ng mga patalim at ang isa ay para kumitil ng buhay at ang isa pa ay para sa kanya. At si Kiyoshi na nag-aalaga kay Miyu simula pa noong bata sila ay pinagkatiwala ang kanyang hinaharap kay Nick. At dahil naantig sa pagkilos tinanggap ni Nick ang responsibilidad at kinuha ang isa sa espada pagkatapos ay hiniling nito ang tulong ni Kiyoshi sa paglibing ng katawan ni Polly at pinagtibay ang kanilang tiwala sa isa't isa. Samantala sa punong tanggapan ng Seso clan lumalabas na si Orochi ay isang traidor na puno ng pait at nakipagkasunduan sa pinuno ng Seso at planong pabagsakin ng Shiramatsu clan. At sa sumunod na araw ang pinuno ng Shiramatsu na sinamahan ni Kiyoshi at Nick ay binisita ang isang mananahi. At habang nasa silid ang pinuno naramdaman ni Nick na tila may mali at nagtungo upang tignan ito. At sa kanyang gulat nakita nito ang empleyado na sinusubukan patayin ng pinuno at mabilis kumilos si Nick upang iligtas siya. Ngunit ang sitwasyon ay mas lumala nang dumating si Kiyoshi at walang pag-aalinlangan binaril ni Kiyoshi ang binata. Nagmadali ang grupo na umalis ngunit ang kanilang pagtakas ay naputol ng isang ambush mula sa mga miyembro ng Seso clan. Isang laban ang naganap habang si Nick at Kiyoshi ay lumaban ng marahas upang protektahan ang pinuno. At sa gitna ng kaguluhan pinuntirya ng Seso clan si Kiyoshi at nakuha nila ang kanilang target.
Bumagsak si Kiyoshi na lubhang nasugatan na nag-iwan kay Nick at sa pinuno ng labis na galit. At sa hideout ng clan nagpatawag ang pinuno ng isang pagpupulong sa natitirang miyembro at isiniwalat na ang Seso clan ay parte ng sasakyan na sumunod sa kanila sa lugar at kinumpirma ang pagkakaroon ng traidor sa kanilang samahan. At sa galit nagdeklara ang pinuno ng digmaan sa Seso clan at nangakong ipaghihiganti ang pagkamatay ni Kiyoshi. At nang sabihin ni Nick ang balita kay Miyu na puno ito ng emosyon at ang iyak nito ay umalingaw sa silid at mas pinatibay nito ang galit ni Nick. At kasama ang mga natitirang miyembro ng Shiramatsu sinimulan nito ang isang kampanya upang ubusin ang Seso clan. At sa mga diskarte nito isa-isang pinatay ni Nick ang mga operatiba ng Seso clan at ang kanyang aksyon ay nagbigay ng takot sa kanilang organisasyon. Ang digmaan ay mas lumala ng pinatay ni Nick ang isang mataas na ranggo ng Seso clan at nag-iwan sa Shiramatsu clan ng pagkapanalo. Gayunpaman ang pinuno ng Seso ay nagpadala ng isang mensahe sa pamamagitan ng isang batang lalaki na inihatid ito sa kanilang punong tanggapan. Ang mensahe ay nagmungkahi ng isang laban na walang sandata sa isang lokasyon upang tapusin ang hidwaan. Para sa huling pagkakataon sa kabila ng panganib ang pinuno ay pumayag at ipindala si Nick kasama ang natitirang miyembro ng clan para sa huling paghaharap. At sa dock ang tensyon ay mas lumala habang dumating ang chairman ng Seso clan kasama ang nag-iisang si Orochi. At sa nakakabiglang eksena inamin ni Orochi na pinagtaksilan nito ang grupo at sumama sa Seso clan. Ang pinuno ng Shiramatsu ay nasaktan sa ginawa nito at lumapit sa kanya ng buong puso at nag-aalok ng pagpapatawad at nagmamakaawa na bumalik sa clan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ang sandali ng pag-uusap ay naging nakakamatay ng sinaksak ni Orochi ang pinuno ng Shiramatsu clan sa malupit na pamamaraan ng pagtataksil. Ang miyembro ng Shiramatsu ay napalibutan at walang laban habang idiniklara ni Orochi ang katapusan ng Shiramatsu clan. Lumingon ito kay Nick at nag-alok na isuko ang kanyang buhay bilang kapalit at iwan ito si Miyu. At sa pagtanggi sa kalokohan ni Orochi naghanda si Nick na umatake ngunit ang bala ng sniper ay tumama sa kanyang binti. Samantala pinangunahan ng Seso clan ang isang police raid at sinunog ang tanggapan ng Shiramatsu at binura ang lahat ng mayroon sila. At sa gabing yun nilagpasan ni Nick ang mga guard ng Seso upang marating ang bahay ni Miyu at determinadong iligtas siya at dalhin sa ligtas na lugar ngunit ang kanyang paglalakbay sa paghihiganti ay hindi pa tapos. At dala ang espada na pinagkatiwala sa kanya ni Kiyoshi matapang na nagtungo si Nick sa tanggapan ng Seso clan. At sa pagtayo sa harap ng clan hiniling nito na makaharap si Orochi at tapusin ang laban. Kumpiyansa si Orochi at kinuha ang espada kay Nick at tinuya siya bilang isang outsider na hindi kailanman magiging yakuza. Tumugon si Nick ng matatag at nilaslas ang kanyang leeg at ang chairman ng Seso clan na nasaksihan ng pagpatay ay biglang nakialam. At upang mapigilan ang ilan pang karahasan inutusan nito si Nick na umalis at kinilala na pinaghiganti nito ang Shiramatsu sa pamamagitan ng pagpatay nito kay Orochi. Tumugon si Nick at iniwan ang lugar ng matahimik at nagpatuloy ang kwento kung saan dumating si Nick sa apartment kung saan ito itinago si Miyu. Niyakap niya ito ng mahigpit at pareho silang umiyak dahil muli na silang magkasama. Ang isang miyembro ng Shiramatsu na nagbabantay kay Miyu ay yumuko kay Nick at kinilala siya bilang potensyal na bagong pinuno ng clan.